Hi guys! Kumusta kayong lahat? Samahan niyo muna ako for today's video. Bale, kadugtong nga pala ito ng mini vlog ko guys nung umuwi kami ng Pangasinan ng aking kumare. At eto nga din ang araw ng birthday ng aking nanay. Ikikwento ko nga sa inyo guys ang pangyayari kahit na alam kong wala kayong pakialam. Charot lang. Pagdating nga namin dito sa bahay namin ay saktong pananghalian na at nakaluto na rin si ate ko. Sinigang nga na bangos ang nirequest ko sa kanyang lutuin niya pagdating namin dahil nga namimiss ko na yung lasa ng bangos dito sa amin. Iba talaga ang lasa ng isda dito sa probinsya compare talaga sa Manila. Medyo mahaba nga din ang naging biyahe namin ng aking kumare kaya talagang gutom na rin kami. Grabe guys, nagkataong napakadaming langaw. Pero normal na lang din naman na sa akin yan dahil dati pa lang talaga may time talaga na malangaw dito sa amin. May malapit din kasi na poultry farm dito sa amin at kung panahon din ng mangga. Ilang araw nga lang din kaming magi-stay dito ng kumare ko guys kaya susulitin namin at ipapasyal ko talaga siya. Sa loob nga ng 10 years na magkumare kami, ngayon lang siya nakasama sa amin dito sa bahay. At sa totoo lang, heto pa lang talaga ang simula na makikilala namin ng isa't isa. Mga nakaraang taon kasi ay hindi naman kami madalas magkita kahit isang pagitan lang ang bahay namin. Diyos mio, twice a year lang ata kami magkita. Saktong merienda time nga ng hapon ay sinelebrate na namin ang birthday ni nanay. Kahit simple lang ang selebrasyon ng kanyang birthday, alam kong tuwang-tuwa si nanay. Lalo na at nakauwi ang kanyang bunso. So ayan ang kanyang munting handa at pang merienda lang talaga. Ang pangmalakasang bilo-bilo ni ate at ang kanyang napakasarap na luto na pansit at talagang masarap siya magluto ng pansit. Hindi man kami nakauwing magkakapatid lahat, ang importante may isang umuwi. Yun yung usapan naming magkakapatid. Last September nga ay birthday din ng aming mahal na tatay. Kaso nga lang si ate ko lang at saka yung isa kong kuya ang nakauwi. Hindi nga ako nakauwi at alanganin, sabi ko na lang sa kanila pag birthday ni nanay ako na lang ang uuwi. So ayan, pagkatapos nga naming batiin ang happy birthday si nanay ay merienda time na, kainan na. Sa totoo lang, napakahirap panindigan na kahit birthday na lang ng mga magulang natin tayo makauwi. Kagaya naming magkakapatid na may sari-sarili na ring pamilya. Napakaswerte ko na nga lang at meron akong asawa na napakamaintindihin. Hindi niya ipinagkait na makita ko ang mga magulang ko. Minsan nga 2 beses pa ako sa isang taon nakakauwi. At alam naman niyang ako ang bunso nila nanay at tatay. Noong hindi pa nga siya nag-a-abroad, minsan uuwi kami ng Zambales tapos uuwi rin kami dito sa Pangasinan. Hindi nga kami masyadong pinalad sa buhay na magkakapatid. Kaya kahit sa mga simpleng bagay na lang ay makabawi kami sa kanila. Kaya tanging hiling ko na nga lang ngayon ay bigyan pa sila ng lakas at bigyan pa ng mahabang buhay. So ayan, tawa nga ng tawa yung kumari ko dyan dahil kilala naman ng lahat si tatay ko talaga kengkoy at ang hilig magpatawa. At talagang palabiro si tatay kahit sino talaga matatawa sa kanya. Kinakausap ko nga dyan si nanay kasi medyo pumayat siya. Medyo nawalan daw kasi siya ng gana kumain itong mga nakaraang buwan. Pagkatapos nga namin kumain ng madami, sabi ko tara maglakad-lakad tayo ng malaglag yung kinain natin. Ililibot ko nga muna siya sa malawak na hasyenda namin, charis. Bago nga lahat sa kanya at pati bakay kinakatakutan niya, Diyos mio. Sabi ko nga ay magpa-picture siya sa mga baka ng kuya ko para may remembrance siya. Kaso naman, takot na takot siya, Diyos mio. Kabundukan ng Encantiadia. Yan, nandito kami ngayon sa kabundukan ng Encantadia, sa kagubatan ng mga Reyna Eden. Halito sa amihan. Oh, diba? So ayan, napadaan pa nga kami dito sa resort ng teacher ko dati nung elementary. Nung time na yan, walang naliligo kaya wala ding tubig yung swimming pool nila. Pero napakadaming nagre-rent ng resort na to kasi water pump galing yung tubig sa swimming pool. At siguradong malinis ang tubig kasi lagi nilang pinapalitan. Malapit nga lang to sa bahay namin guys, lakad lang talaga. Ayan! Bagong patayo na yan mga yan, mas. Dati wala yung mga yan. Tsaka simple na mga patay na yan, talagang hollow blocks lang. No? Mga ganyan lang. So ayan, nakarating nga kami sa dulo at nilibot ko siya sa malawak na bukirin nila. Bago nga mag-delay, mainaya ko na rin siya umuwi, baka matuklaw pa kami ng ahas. Pagdating nga namin sa bahay ay medyo madilim-dilim na at inaya ko siya ulit magmerienda. Walang diet na magaganap dahil puro lamon ang gagawin namin dito. Yun lang muna guys for today's video at sana nakarating kayo hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan niyo tong video na to ay pa-like and share naman, pa-follow na din. Yun na guys for today's video. At yan, Matt. Bye-bye! Isa ka din ba sa naghahanap ng authorized distributor ng I Am Amazing Pure Organic Barley? Or naghahanap ka ng mabibilhan online kaso nga lang nag-aalangan ka kasi baka makabili ka ng fake? Good news guys, dahil isa akong authorized distributor ng I Am, pwede nyo pong hingiin ang picture ng aking ID through Messenger para ma-scan ninyo at makasiguradong legit. Sa mga hindi po nakakaalam, sila po ang Board of Directors, founder at owner ng I Am Worldwide, nationwide at international po ang ating shipment. Ako po mismo ang magpapack at magpapaship para makarating sa inyo ang authentic na Amazing Pure Organic Barley. Para po sa gustong mag-avail at magpa-member, i-direct message nyo lang po ako sa aking personal account. Available din po si I Am Amazing Pure Organic Barley at iba pang product ni I Am Worldwide sa aking TikTok shop at sa aking shop sa Shopee. Ilalagay ko po ang mga links sa comment section maging ang aking personal account.